If you have your Bible with me, please open your Bible. Uh, if you have your Bible with you pala, sorry. Please open it with me in the book of Colossians chapter 2, verse 6 to 10. Sige po, tingnan natin yung ating mga Biblia. Saan ba yung Colossians? Mula Galatians, Ephesians, Colossians. Doon pa lang, no? GEPC, ang pattern dyan. Yan kasi yung aming sinusunod na pattern dati nung nasa seminary para madaling ma-memorize. Okay? Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung may dala na po kayong Bible, Colossus po yan sa Tagalog. After po yan ng Epeso o Ephesians. Sabay-sabay natin basahin. Ready? Go! So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Verse 8, see to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the elemental spiritual forces of this world rather than on Christ. For in Christ, all the fullness of the deity lives in bodily form, and in Christ, you have been brought to fullness. He is the head over every power and authority. Sabihin mo nga sa katabi mo, God bless the reading of His Word. Mag-pray po muna tayo. Let's extend our hands sa ating kaliwat kanan. Tayo po ay manalangin. Let us pray. Lord, sa umagang ito, wala po kaming ibang nais na parangalan, pasalamatan, kundi kayo lamang. Bilang mga Kristiyano, Lord, we have this concept, Lord, called worship, na pwede po, Panginoong, hindi maintindihan ng iba. Pwede pong hindi maunawaan ng mga kaibigan namin, kuminsan ng mga kapamilya namin. Pero Lord, kami na nakaranas ng iyong pagliligtas, pagpapatawad, pagkakaloob sa lahat ng aming mga pangailangan. Wala kaming ibang nakikitang mainam na tugon sa lahat ng mga ito, sa inyong kabutihan, katapatan sa aming mga buhay, kundi ang sambahin kayo, worship kayo sa aming mga buhay. And worship ay hindi po nangahulugan na pagkanta o pag-awit lamang. Ang pagsambay hindi po nangahulugan na pagdalo lamang sa simbahan. Ang pagsamba, Panginoon, ay yung totality ng aming buhay na nakasuko at nakasalig sa inyo, Panginoon. At salamat sa umagang ito, Lord, we have that privilege and opportunity to worship you, not just individually, but as a community. And thank you, Lord, dahil as a community, we can be true to ourselves. Pwede kaming umiyak, pwede kaming tumawa, pwede kaming magpasalamat, pwede rin po namin ikwento ang aming mga kahinaan. Dahil ang community na meron po kami ay hindi perfect pero merong Diyos na sinasambang perpekto. Sa umagang ito, Panginoon, hindi ko po alam kung ano pong pinagdadaanan o napagdaanan ng aming mga kapatid. Pero wala kaming ibang masabi kundi salamat, Lord. Sa mga pagpapala, salamat. Sa mga answered prayer, salamat. Sa mga pagsubok, salamat. Sa mga delays, salamat. Sa mga unfair at unjust treatment, salamat. Sa mga chaos, conflict, worries, concern, salamat, Panginoon, kasi naniniwala po kami, Lord, that you are always in control. In the book of Isaiah, chapter 6, ang sabi po ng verse doon, in the year that the king died, Isaiah saw the Lord. Sometimes, Lord, we are able to see you, who you are. We have this capacity to grasp your goodness, your greatness, aming mga buhay, when something is taken out from our lives. Kung minsan, Lord, sa mga panahon na kami nawawalan, sa mga panahon ng kaguluhan, doon namin mas nakikita at nakikilala at nasasaksihan kung sino po talaga kayo sa aming mga buhay. So sa umagang ito, Panginoon, dalangin ko po na you will give us, Lord, that kind of vision, the vision from Isaiah, the vision, the capacity to see who you are, Lord,
and what you can do sa aming mga pamilya, sa aming nation, Lord. Inaalala namin ang aming bansa. Ayusin niyo po ito, Panginoon. Baguhin niyo po ang sistema. Kaawaan, kahabagan niyo po ang mga nasa mabababang bahagi ng aming lipunan, the marginalized, even, Lord, those who are in the middle class. Kahabagan niyo po kami, Lord, sa napakaraming patong, pabigat, pahirap na nararanasan namin. Kung minsan, Lord, we just accept it, we normalize it, but it doesn't mean, Lord, that we're not affected by it, Lord. Pero salamat, Lord, wala kaming ibang pwedeng malapitan, wala man kaming boses sa lipunan, pero meron kaming boses sa aming Panginoon. Sa trono ng langit, may Diyos na nakikinig sa aming mga hinaing, ang mga widows, ang mga orphans, ang mga single parent, ang mga poor, Lord, ang mga displaced individual, ang mga naghahanap ng trabaho, ang mga nagsusumikap na pagkasyahin yung kakarampot na kinikita. Lord, you want to fight for these people, O God. You are for them, Lord. You are for us. At sa umagang ito, Panginoon, sa inyo lamang namin sinasalig ang aming mga pangarap, ang aming mga pananampalataya. And gusto rin po naming tingnan, hindi lang po ang problema ng aming bansa, kundi yung ginagawa ninyo behind the scene. Sa aming gobyerno, whether we accept, we agree sa government na ito, but we believe that you are in control. You are the king, Lord. You are able to put kings on places and thrones, and you're able, Lord, to remove them, Lord, ayon po sa inyong kapahintulutan. And dalangin ko po, bawat isa po sa amin magkaroon ng pagkakaisa, pananalangin, at pagpapasakop. Salamat po sa umagang ito. We remember your goodness and your faithfulness. And so, Lord, remember us today. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin uli si Lord. And let's all be seated po uli. Makakaupo na po tayo. Ngayong pong buwan ng August, we're going to talk another series or message na may tema na ang pamagat po ay the sufficiency of Christ. The sufficiency of Christ. Sa simple pong Tagalog, ang ibig lamang pong sabihin ng sufficiency of Christ ay ang kasapatan ni Kristo sa ating buhay. Naniniwala po ba kayo na si Kristo po ay sapat sa buhay po natin? Amen? Amen. No? Pag pinag-uusapan po yung sufficiency of Christ, makikita po natin dito na although this is a new series, this is also a new discovery and a new journey for us. Kasi po hindi mo nakikilala ang Panginoon sa isang season lang. Hindi mo rin siya nakikilala sa isang beautiful at blessed season, mas nakikilala mo siya along the way sa pagpapatuloy mo sa ating Panginoon. Pinag-aralan ko po yung topic na to, yung salitang sufficiency. Ang opposite pala ng word na to, syempre alam nyo na, di ba? Insufficiency. Pero may isa pa pong word, ang kabaliktaran daw po ng salitang sufficiency ay deficiency. Kawalan. Pag sinabing kasapatan o sufficiency, complete, enough, or full. Makikita natin yan sa mga patalastas, sa mga vitamins, di ba? Sufficient, full, complete, di ba? Pero pag pinag-uusapan naman yung salitang kasalatan, ang ibig sabihin po niyan, malungkot. There's a shortage, incomplete, and it's not enough. Ano nga uli yung kabaliktaran o opposite po ng salitang sufficient? Deficiency saka insufficiency. Now, pag pinag-uusapan po natin yung salitang sufficiency in Christ, ang opposite po nito hindi po deficiency. Hindi rin po insufficiency. Ang opposite po ng sufficiency in Christ ay human sufficiency. Human sufficiency. Ibig sabihin po, kahit alam po natin, nakapos at kulang tayo, may shortage tayo, may deficiency, nagkukunwari ho tayo, pinagpipilitan natin, at kuminsan po ipinaglalaban natin sa ating Diyos, pinamumukha natin sa Kanya na tayo lang sapat na. Kaya nga po, dun sa talata na binasa natin kanina, 2 Corinthians chapter 3 verse 5, not that we are sufficient in ourselves, but our sufficiency is from God. Notice, hindi po dinescribe po dyan yung deficiency. Ang kumpara
ng pagiging sapat ng ating Diyos ay yung ating tiwala masyado sa ating sarili. Ano daw po ang dahilan kung bakit hindi tayo dapat magtiwala sa atin pong sufficiency? Kasi for in Christ, all the fullness of the deity, ibig sabihin ng deity, yung pagka-Diyos ng ating Panginoon, lives in bodily form, nabuhay po sa katawang tao ng ating Panginoong Jesus. And in Christ, you have been brought to fullness because He is the head over every power and authority. Ibig sabihin po, when human sufficiency ends, Christ's sufficiency starts. Pag nagsisimulang matapos ang ating pagtitiwala sa ating sarili, nagsisimulang mangyari at maranasan ang kasapatan o pagiging buo ng Diyos sa ating mga buhay. Ang Latin word ng salitang sufficiency is sophiseri. Sophiseri. Dalawang salita ng ibig sabihin po sub, under, or from below. Lahat ng bagay ay nasa ilalim lang ng may kapangyarihan o sapat sa mga bagay na iyon. At yung salitang facere, to make or to do. So literally, pag pinag-aaralan natin yung salitang sufficiency o kasapatan, it means to provide what is needed and to supply enough. Everybody say, to provide what is needed. Ready, go? To provide what is needed and to supply what is enough. Ito, magandang tanong ngayong umaga na tanong. Anong bahagi sa buhay mo ngayon ang kulang o deficient? Insufficient. Naalala ko po dati, this week, no? May pinapasend si pastora sa akin na halaga sa GCash. 1.8, sabi nga, send mo yung 1.8. Ang na-type ko po, 180,000. Kinabahan po ako. Tanungin niyo ako, ba't ako kinabahan? Muntik na po akong magkamali mag-send. Alam niyo, napigilan lang po ako ng aking balance. Hindi umabot yung balance. Sabi ko, mabuti na lang yung balance ng GCash account ko. Wala doon sa 180,000. Bakit? Kasi sino ho dito minsan nagkakamali ka sa pagsisend? Pero mabuti na lang no may mga balanse. Bakit ano ngayon katabi mo? May balanse ka ba? Sayang. Every day, our daily question is it enough? Is it adequate? Sa totoo lang po, aminin man natin o hindi, sa loob ng ating isip, naglalaro yung tanong, sapat ba to? Pag kinuha ko ba yung trabaho na to, sapat ba to? Bakit mahalaga yung tanong na sufficiency? Kasi nagtatanong tayo everyday, nag-i-evaluate po tayo everyday about something or someone if it's enough. Like for example, is my income sufficient? Sapat ba yung sahod mo sa iyong trabaho? Is my medicine sufficient? Gagaling ba talaga ako dito? Is my education sufficient? Is my strength sufficient? Sapat ba talaga yung lakas ko? Sapat ba ang asawa ko para sa akin o ako para sa aking asawa? Ako ba'y sapat para sa aking pamilya? At ang Diyos ba na pinananampalatayahan ko, sapat ba talaga para sa buhay ko? We naturally measure and look for adequacy. Why? Kasi lagi, life always exposes us in our limitation. Laging mismatch po ang mundong ito. Pasok ka po sa school, mag-enroll ka, yung tuition fee hindi sapat eh. And our question, even our search and inquiry, will reveal our worries and our fears. Paano hindi tayo mag-aalala? Paano hindi natin gugustuhin pag-aralan yung salitang sufficiency? Bakit? Meron kang project, may pinapagawa ka, pero pag tinitingnan mo yung kakayahan mo, yung bulsa mo, hindi match. At lagi nating iniisip, pagtsatsagaan na lang muna natin to eh. Wala tayong choice. Every search for more is usually a search for something we fear not enough. Tuwing tayo naghahangad, hindi naman masama lagi yung paghahangad, tipo ba, no? Pero tuwing naghahangad po tayo, ito po'y nagpapakita ng isang hidden worry or fear. Kasi lagi nating iniisip, hindi sapat. Kaya pansinin niyo po, tinitake advantage tayo ng mga commercial. The commercial, the advertisement industry always communicates to us saying,
more, you need more to be secure. You need more to be secure. Kailangan mas madaming meron ka pa para matiyak mo na sapat ka. At alam niyo po, every time na meron tayong insufficiency, hello, nakikinig po ba tayo? Our insufficiency sometimes becomes our vulnerability. Why? People, with the moment na makita nila na meron kang kasalatan, they will take advantage on you. Amen? Just like, narinig ko po ito sa isang kausap ko, sabi niya, ang hirap po pag walang magulang. I'm sorry to use this illustration, but I'm just trying to make a point. Sabi ko, bakit? Kasi pag wala kang magulang, kahit meron ka, aapihin ka nila. Sabi ko, bakit? Bakit po? Kasi alam nila, walang magtatanggol sa'yo at wala kang mapagsusumbungan. Now, look at this person. No? Nasa kanya ang kakulangan ng iba, pero meron pa rin po siyang kasalatan na tinitingnan niya na kahinaan at tinitake advantage ng iba. Amen? Our insufficiency can become somebody else's opportunity. Alam niyo po, maraming iba't ibang uri ng insufficiency or poverty, kakulangan. Financial, sino dito kapos ka sa financial? Umihim na lang, no. Para medyo hindi halata, di ba? No? Pero yung iba ho dito, kapos po sa love life. Sino naman po dito yung kapos sa love life? Sabi na lang po na, amen. Parang malungkot, no? Kapos sa emotion, sa relationship. Di ba? Puro na lang hassle, walang cuddle. Di ba? Hassle na lang, wala man lang yakap, di ba? Sabi mo nga sa katabi mo, yakapin mo naman ako, paminsan-minsan, di ba? Puro na lang hassle, walang cuddle, di ba? Especially the politician, they will take advantage and they will abuse our insufficiency. Pag nakita po nila nakapos tayo, gagamitin po nila ito para ipangampan niya ang kanilang propaganda. Ang lalim ng salita na yun, propaganda. The world actually markets to your deficiency. What is empty in us becomes the target of temptation and exploitation. Bakit maraming mga nauuwi sa prostitution din? Wala silang naging choice na nung time na yon. Pwede mong sabihin, hindi pastor, may choice pa rin eh. Pero alam nyo, hindi kasi pare-pareho yung kakayahan ng tao. Hindi pare-pareho yung oportunidad ng tao. Amen? Nung hindi pa ako nag-aaral ng counseling, akala ko po, dapat talaga pare-pareho malalagpasan mo yan. Kung ano yung pinagdaanan ko, nagawa ko, magagawa mo rin yan. But I realize, iba-iba po ang pagtingin ng tao sa hamon ng kanyang buhay. Kung minsan po, yung self-efficacy natin, the ability to rise above the situation, minsan po early, minsan naman late, bago pa nila ma-realize, kaya nilang kumawala sa tinikala na kanilang pinagdadaanan. Amen. Every human deficiency creates a temptation to look for fulfillment somewhere else. And if we do not find our sufficiency in Christ, pag di natin to nakita kay Kristo, pag di natin nakita na siya'y sapat sa ating buhay, someone or something else will try to fill that space. Iba po ang hahanapin natin. Alam nyo, ang greatest danger ay hindi po pupunan po ito na meron pong kakulangan tayo o ma-exploit po tayo. Ang greatest danger ay yung maling source yung paghahanapan natin. Tingnan nyo to ha. Pag wala si Kristo at hindi malinaw sa iyo kung sino si Kristo, now, ngayong umaga na to, ang task ko po is not just to tell a Bible story. Not just to share a Bible verse. But I want you to see yourself inside the Bible verse or inside the story. Dahil pag ang nabasa nyo lang ay ang talata, Biblia o kwento, pero wala itong naging epekto sa buhay mo, makakalimutan mo lang to. Amen? Without Christ, we often seek acceptance through people. Security through money. Identity through success. Hope through politics. And comfort through pleasure. But none of this can fully satisfy the human heart. Kasi nga po, sabi nga ni Saint Augustine,
Our hearts are restless until it rests in you. Totoo po yan. Kung ngayon, hindi mo pa nare-realize yan, kung yung iba hindi nila nakikita, tingnan mo sila, pastor, di naman sila nag-church, ang saya-saya nila. Time will come. It's just a matter of time. They will start to realize na ang puso natin mapapagod hanggat hindi ito nakatutunang magpahinga sa lumikha sa Kanya. That is actually the concept of Christ's sufficiency. Ano po ang pakiramdam o ano ang term na pwede pong mangyari kapag we try to become sufficient but actually we have deficiency and we fail to see God's deficiency? Makakaramdam tayo ng tinatawag nating feelings of inadequacy. Feeling natin parang mismatch po tayo sa task, sa buhay. Magkakaroon po tayo ng low self-esteem, mababang pagtingin sa sarili. Sino ho dito, nakakita na po kayo, ang ganda-ganda naman. Ang gwapo, pero mababa ang pagtingin sa sarili. Amen? Mabuti na lang po ako, hindi gwapo, pero mataas ang pagtingin sa sarili. Kung minsan po, kailangan mong bawiin doon sa sa wala ka, di ba? No? De, biro lang po. No? Alam nyo, na-discover ko po ito, no? Merong tinatawag na performance anxiety. Alam niyo yung sabihin ng performance anxiety? Takot ka na baka yung the best na binibigay mo, hindi the best dun sa boss mo. At lagi kang nag-iisip at nagtatanong, ako na ba ang susunod na tatanggalin? Alam niyo kung ano ang resulta nito? Aminin niyo, na-experience natin ito. Impostor syndrome. Everybody say, impostor syndrome. Nagkukunwari ka na alam mo, pero actually nag-i-struggle ka na sa loob mo. Pero meron ka naman talagang nagagawa na tama, pero dahil your thoughts are clouded by worries and insecurities, you are unable to validate success. Hindi mo na malaman tuloy ngayon kung ano yung ginagawa mong tama at ano yung ginagawa mong mali. At alam nyo, nagkukos po ito ng chronic stress at anxiety at burnout. Ang tawag po dito ay impostor syndrome. Ibig sabihin po ng impostor syndrome, dahil hindi mo inaamin na meron kang kakulangan, at dahil hindi mo inaamin na meron kang kakulangan, hindi mo nakikita ang iyong kalakasan na binigay sa iyo ng ating Diyos. Now, very quick lang po, ano pong solution doon, Pastor, sa impostor syndrome? Know who you are and know who you are not. Kilalanin mo kung sino ka talaga, kilalanin mo rin at tanggapin mo yung hindi ikaw at huwag mong pilitin na mag-perform yung hindi ikaw. Amen? Kasi you will just end up pleasing people and you will just end up burnt out. Amen? Okay, sabihin mo nga sa katabi mo, know who you are and know who you are not. Now, ang kagandahan po ng topic na to, the sufficiency of Christ, only the Creator. Sino po yung Creator natin? Jesus, our God, di ba? Only the Creator can satisfy what He created. O nga, no? Ang pwede lang mag-ayos sa isang robot perfectly na nasira o sasakyan, yung nag-imbento nito, yung nakagawa nito, di ba? If Christ is not enough, nothing else will ever be enough. Sabi nga ni Ate Arisa kanina, because there's a God-shaped vacuum in our hearts that only God can fill. E ano pong ginagawa ng tao? Yun nga po, nauuwi sa impostor syndrome, performance anxiety. Ang ginagawa ng tao, may mga hinahabol siyang mga bagay to possess those things so that his life will be validated. Akala natin, pag nagsuot tayo ng signature na damit, iba-value na tayo. Nakakita na ho kayo ng gano'n, no? Pinaghalo-halo na, iba-iba yung kulay, parang chapsoy, no? Parang di bagay, di ba, no? Nagpagupit, pero senior citizen na, di ba? Burst paid yung kanyang gupit, di ba? Pero 70 years old na. I'm not saying na wag dapat gawin, pero ibagay naman, di ba? Sabi mo nga sa katabi mo, ibagay mo. Di ba? Tama po, no? Kasi nga po, we're trying to look for validation on the wrong place, on the wrong things, and the wrong person. Si Augustine of Hippo, imagine nyo po ha, many centuries ago, hindi pa tayo nabubuhay, alam na nila na struggle ito. Ang tawag ho dito ay disordered loves. Everybody say disordered loves. Hindi po maayos na affection o passion. Nauuwi sa false fulfillment, inordinate affection.
Ano daw po ang explanation ni Agustin of Hippo ng disordered love? We desire good things, but we desire them in the wrong way, to the wrong degree, or from the wrong source. Mga kapatid, can I just say this? You were not created to find yourself. You were not created to find others or life. You were created to find Christ. Hindi ka nilikha ng Panginoon para hanapin mo yung sarili mo, para maging buo ka. Hindi ka nilikha ng Diyos para hanapin yung iba, para mabuo ka. Di ba? May mga nangangako sa mga manliligaw, will you complete me? Ayoko nga sa'yo. Di ba? Hindi ka magandang ka-match. No? Ang Jollibee, may magandang matchy-matchy, di ba? Pero ikaw, parang hindi ka magandang ka-match eh. Di ba? Oo nga naman, di ba? You were created to find Christ. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. And the more Christ becomes your treasure, the less the world becomes your necessity. Oh. Because a full life is not found in having more. Sabay-sabay tayo. Ready, go. A full life is found in having Christ. Napansin niyo po yung mga nagbablog? Sinubukan ko po dati mag-vlog eh. Sino dito vlogger? Kung ano-anong pinagagawa ko, grabe, para lang sumikat, di ba? Alam niyo po, awa ng Diyos, dumami po ang aking basher kaysa view. Sino dito? Pinipilit ka ng viewers na gawin yung gusto nila. Pero hindi dumami yung views mo, dumami yung basher mo. Why? Because you're trying to fit in sa isang lugar at pagkatao na hindi naman ikaw. Ang hindi mo alam, sabi ni Lord, anak, hindi mo kailangan gawin yan. Kung anong pinagagawa mo, maraming mga Christian, vlogger, na nawala ang kanilang values. Ang tawag dito, dissociation. Biglang naghiwala yung kanilang morality, ang kanilang mga pinaniniwala ang tama para lang gawin at sumikat at gawin yung gusto ng iba. They become dissociate. They become to dissociate themselves from the things that they believe what is right sa buhay nila. Pero hindi nila alam, sabi mo nga sa katabi mo, kay Kristo lang buong-buo ka na, kompleto ka. Amen ba? Tingnan mo nga yung katabi mo, sabi mo sa kanya, alam mo ang match mo? Si Jesus. At hanggat hindi mo nakikilala si Jesus, mapapagod ka. Magpe-pretend ka. Magpe-perform ka. Pero ngayong tayo ay natagpuan ni Kristo at tayo ay natagpuan natin si Kristo, match tayo at buo tayo sa ating Panginoon. Palakpakan natin si Lord sa buhay natin. Now, di pa ako tapos kasi introduction pa lang po yun. Ano ang explanation ng supremacy at sufficiency ni Christ? The sufficiency of Christ is our sufficiency in Christ. Alam niyo ang kagandahan nito? Basahin natin tong Colossians chapter 2 verse 10. Sabi dito, sa Colossians chapter 2 verse 10, sa isang version, and you are complete in Him. Sabay-sabay tayo. Ready, go. O, nasa na? And you are complete in Him. Sige, sabayan niyo po ako. And you are, kanino ka raw kompleto at buo? Sa Kanya. Diba? Nay, listen. Sino dito naniniwala, simula nung naging totoo kang tagasunod ni Kristo, nabawasan yung matinding stress sa buhay mo? Because now you're not trying to please people, not trying to fit in. You're just trying to live according to what God has created you to become. Napansin niyo po? Pag nakikilala mo ng buo si Kristo, mas nakikilala mo ng totoo yung sarili mo. Tinan mo nga yung katabi mo, sabi mo sa kanya, stress ka ba? O bless. Alam niyo yung mga stress, usually po, hinahanap pa nila yung sarili nila. Ako po, wala akong time hanapin yung sarili ko eh. Bakit? Wala naman ako mapapala eh. Hinahanap ko kung nasan si Atong Ang. 10 million to. No? Joke lang. Kaya kung titingnan natin dito, ang sufficiency ni Kristo, ang pagiging sapat ni Kristo, ang equivalent nito ay kasapatan natin. The sufficiency of Christ means our sufficiency. Mabuti na lang, ang Diyos na sinasamba natin buo, kumpleto, at dahil siya'y buo at kumpleto,
buo at kumpleto din tayo sa Kanya. Amen? Sabay-sabay nga natin itong basahin ng malakas. Ready, go? Dahil siya ay sapat, sabay go. Dahil siya, tayo ay hindi. Wow, isa pa nga po ng malakas. Ready, go. Dahil siya, tayo ay hindi. Oo nga, no? Minsan po, kung paano ho natin tinitingnan, kinikilala ang ating Panginoon, nakaka-apekto sa ating pagkatao. Amen? Ang sufficiency of Christ is a theological concept that emphasizes the utter completeness and adequacy of Christ's work or salvation. Isa lang pong ibig sabihin yan. Medyo mahaba-habang explanation yan, pero pwede niyong picturean, no? Ang ibig lamang pong sabihin ng kasapatan ni Kristo, nothing needs to be added to Christ or His work for salvation, for acceptance before God, for our spiritual maturity, or even our eternal life. Hey, listen, itong ating ginagawa dito sa church na programa, yung pagtugtog, dagdag lang po ito, pero kahit wala ho ito, sapat tayo bilang anak ng Diyos kay Kristo. Kahit wala tayong lugar na kagaya nito, kahit wala tayong lupa na binibili, buo tayo kay Kristo eh. Kailangan kasi kailangan nating mangupahan, kailangan nating ilagang ka ating mga lugar. Back then, ang unang simbahan, wala silang building, pero buo at kumpleto sila kay Kristo. Sino po dito naniniwala, mas nakaka-stress yung generation ngayon na napakaraming choices? Sinasabi ko sa mga young people this week lang yan, sabi ko, Pastor, ba't yun po yung basong ginagamit yung pang-inom? Meron kasi tayong baso dyan sa may kusina, diamond glass ng Nescafe. Sino dito nakakaalala ng diamond glass ng Nescafe? Yung pagka madikit na yung kape, kailangan mo na lang lagyan ng mainit na tubig tapos igaganon-ganon mo. Tama? May takip pa yun, di ba? At kung medyo may pera kayo ng konti, samahan mo ng Milkmaid or Liberty, di ba? Yun na yung pinaka-prop namin, saka latte. Di ba? Sabi, ay wow. Mas stressful ngayon pag maraming option. Nakakamiss po yung dati na panahon na simple lang lahat at hindi komplikado. Amen ba? Palakpakan nga po natin yung naniniwala na pag konti, mas simple, mas less stressful. So Christ's sufficiency is a well-established theological doctrine. Did you know na ang pinag-uusapan natin ito, doktrina po ito sa Biblia. This is a theology. Particularly, ang branch po ng theology, yung tinatawag natin Christology, the study of Christ. Soteriology, the study of our salvation, because soteros means salvation. And sanctification. Ibig sabihin po, na sa kabila ng ating pagkakasala, the moment na ikaw ay tumanggap at nagpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon, pwede kanyang linisin, baguhin ng ating Panginoon. Hindi mo na kailangan ng maraming ritual o maraming kaparaanan para lang masabing ikay pinatawad at nilinis ng Diyos. Bakit? Kay Kristo, hindi lamang may kaligtasan, may paglilinis at may pagbabago. Amen? Very quickly, ang Colossians chapter 2 verse 9 to 10 actually speaks not just the sufficiency of Christ, but the supremacy of Christ. Magkaibang salita, pero halos magkapareho. Pag sinabing supremacy, He is supreme. He is the Lord over. Pag sinabi naman pong sufficiency, He is sufficient because He is supreme. Pwede kang sufficient, sapat ka sa pamilya mo, pero hindi ka supreme. May ending yung buhay natin. Napapagod tayo. Tama? Gano'n ka man kabait, nagiging dragon ka kung minsan. Princess ka sa umaga, pagdating sa gabi, dragon ka na. Pwede kang mahal mo yung kapwa, yung pamilya mo, pero may kasalatan tayo. Hindi kasi tayo supreme eh. So therefore, ang sufficiency ni Christ naka-anchor sa kanyang pagiging supreme. Now, why am I telling you this, mga kapatid? Kasi ang bawat libro sa Biblia, may tema yan. Nung sinulat po yan ng mga author, by the way, ang author po ng New Testament, kung si Paul po ang sumulat ng Hebrews, kasi it was never mentioned that Paul was the author, but the signature of Pauline epistles mark yung characteristic ni Pablo. Pero siyam, kung hindi siya. Ang Colossians and most of these letters in the Bible, especially to the New Testament, are called Pauline epistles. They were addressed particularly to a recipient, especially to a church.
At ang church po na tinutukoy dito ay Colossus. The church in Colossus. At ang problema po ng simbahan na to, naniniwala naman sila kay Kristo. Naniniwala naman sila na si Jesus ang nagliligtas, siya ang Panginoon, pero tumanggap sila ng panibagong relihiyon o panibagong paniniwala. At ang tawag po dito ay mysticism, mixed religion. At ang mixed religion na to, nagtuturo sa kanila during that time na bukod kay Kristo, kailangan maniwala kayo na may mga spirito sa paligid, sa langit, na nag-iikot-ikot, na pag tinanggap nyo ito, magkakaroon kayo ng kapangyarihan, ng anting-anting, at magagawa nyo yung mga bagay na hindi kayang gawin ng panalangin. So those days, they were surrounded by mixed religion, especially mysticism, pananampalataya o paniniwala sa mga anito, sa mga espiritu na hindi nakikita, and they start to deviate. Everybody say deviate. Nung una po, pinagsasabay nila si Kristo sa kayong relihiyon na to. Biglahong iniwanan na nila yung pagka-Diyos ni Kristo, dito na sila nag-i-embrace. Amen. So Paul's purpose for the letter ay ipakita sa kanila, did you know that Christ is sufficient sa buhay nyo? Hindi nyo ba alam na sapat si Kristo sa buhay ninyo? Nakakalimutan nyo na ba? Now, tingnan nyo po ito. No? Dito sa Colossians, didiscuss po yung tinatawag natin na higher theology. What does higher theology means? Higher theology is a direction from God to man. Ibig sabihin po nun, hindi ikaw yung nasusunod, hindi ikaw yung nagdo-draw out ng karanasan mo. Halimbawa, I feel so weak, I feel so sad. Nasaan ba ang Diyos dito? Susulat ako ng kanta ngayon. No? Ito yung kanta na to. Galing ito sa karanasan ko. Ito na yung karanasan ko sa ating Panginoon. Ang tawag dyan, lower theology. Trust on human sufficiency. Ang higher theology po ay God-centered. Nakasentro, nakaangkla sa ating Panginoon. Everybody say God-centered. Ready, go. Ibig sabihin po, may linggo, hindi mo maramdaman si Kristo. But it doesn't mean that He is not sufficient. Why? Because it's never centered on your feelings. It's never centered on your circumstances. It is centered and anchored on the truth that whether you feel Him or not, He is sufficient, He is God, and He is supreme. Medyo boring lang pag-usapan kasi theology. And it is always based on His excellency. Di ba pag presidente ang tawag, His Excellency. Well, let me tell you something. Meron pang mas excellent at supreme at sovereign sa presidente. Sino yon? Yung Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya, tingnan niyo po yung paalala ni Paul. Nalulungkot siya kasi nung time na to, wala siyang time para bisitahin sila ng buo. Colossians 2:6-10 sabi dito, so then, just as you receive Christ, ibig sabihin, tumanggap na sila. Ibig sabihin, Kristiyano na sila, na born again na sila. Just as you receive Christ as Lord, please continue to live your lives in Him. You know, Christian life is not just about accepting Jesus. It's all about continuing. Amen? So kahit tinanggap mo siya, ang question po, nagpapatuloy ka ba? You know, ang pinakadelikado yung along the way. Because along the way, we get persuaded by this mysticism. Whatever it is, kung ano man equivalent yan ngayon, pwedeng materialism. Na kung minsan po, the way we pray, hindi na kagaya ng dati. Bakit? We start to depend and to trust on our job, on our increase, on our promotion. Nothing wrong with that. Pero napapalitan na ang pagiging sufficient at kasapatan ng Diyos sa buhay natin. And what does God do sometimes? He allow us that these things will be removed in our life so that your focus will be on Him again and again. Pero sino ho dito, hindi na antayin na may tatanggalin sa buhay mo, kitang-kita mo na si Jesus sapat na at dapat talagang sambahin sa buhay mo. Say amen po. Kung minsan po, no? Kung kailan blessed ni Lord, gumanda yung buhay, nahirapan yung pagsunod kay Lord. These are Eastern mysticism on the modern time. Whatever it is that gets your attention away from Christ, it becomes a new religion. Relationship, di ba? Sabi niya, be rooted and built up in Him.
Sabi ng iba, pastor, trabaho po yan ng pastor eh. Ayoko na sa church na yan. Bakit? Hindi magaling magpaliwanag yung pastor eh. Hindi ganun ka-dynamic yung pastor. Hindi ganun ka-pogi yung pastor eh. Hey, sabi ni Paul, it's your responsibility to be rooted. The pastor will preach. The pastor will teach. The cell leader will lead a cell group. Pero yung magpakalalim at magpakatatag, trabaho natin yan individually. Can I just say this now as your pastor, and I love you now? Pag di ka matatag ngayon, di ka malalim. May trabaho ang church. Pero kung sa sobrang dami na ng ginagawa ng simbahan, mabuhay ka pa rin bilang Kristiyano, madali ka ma-persuade sa maraming mga paniniwala. That's your responsibility. Masakit, pero yun yung totoo. Amen? Amen po ba doon? Pumalakpak nga po yung makikinig pa rin kahit nasasaktan. Strengthened in the faith as you were taught and overflowing with thankfulness. Did you know? I have a collection of sermons mula nung naging pastor ako. Yung iba sinusulat ko pa sa yellow pad. Wala pa akong iPad, yellow pad pa lang. Pag tinitingnan ko to, sinasabi ko sa sarili ko, I wonder, no, ilan kayang mga tao dito ang lumalim kay Lord? Na comfort, na bless. Pero ang sabi ng kaibigan kong pastor, huwag mong tanungin yan. Medyo self-centered naman yan. Para mong sinasabi, ang galing mo eh. Ang tanong mo dapat ay, ilan kaya ang sinunod yung narinig nila na preach mo? Are we obeying and following what we hear every Sunday? Amen? Kasi yung mag-deviate at manlamig at lumayo, hindi yan nangyayari ng minsanan. Nangyayari yan gradually. Everybody say gradually. Sabi mo nga sa katabi mo, yung hindi pagsamba sa linggo, mag-ingat ka, baka masanay ka. Yung pagiging late sa araw ng linggo, mag-ingat ka, baka masanay ka. At pag nasanay ka, magugulat ka, gusto mo na. Amen? Pero yung mga sinasanay ang sarili kahit malayo, kahit nakakapagod, kahit mahirap, kahit magastos, sumasamba pa rin. Nasasanay din yan, tuloy-tuloy yan sa ating Panginoon. Purihin natin si Lord sa ating mga buhay. Sabi ni Charles Spurgeon, I have a great need for Christ. And I have a great Christ for my need. Look at this person. This is the explanation of what we're talking right now, the sufficiency of Christ. Matindi pa ang kailangan ko, pero di bale, matindi ang Kristo sa pangangailangan ko. At siya ang pinananampalatayahan ko. Amen. Amen? At alam niyo po ba, bakit po ito tinuturo ni Paul sa sa mga mananampalataya? Kasi sa verse 8, sabi dito, see to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy. Nakuha sa kwento, sa patawa. Nakuha sa biro. Pero hindi tayo dapat nakukumbinsi lang sa patawa. Hindi tayo nakukumbinsi lang sa mga quotable quotes na walang basihan sa Biblia. Medyo boring, pero kung grounded at founded in the Word of God, boring will diminish early, but truth will stay fully in our hearts. Amen? Mananatili yung truth eh, kumpara doon sa quotable quotes lang. Kaya nga po, bibigyan ko po kayo ngayon ng mga ebidensya. Basahin muna natin ito kung sinabi ni John Piper. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. So sinasabi ni Paul, kung alam na niya itong quote na to, ako, kung hindi nyo lang alam, pag pinapalitan nyo ang Diyos, dinadagdagan nyo ng ibang pananampalataya at paniniwalaan, nalulungkot siya. Pero pag siya lang yung buong pinanampalatayahan mo, grabe, napaparangalan siya. And hey, anong ginagawa ng Diyos pag napaparangalan siya sa buhay mo? Pinagpapala ka niya. Tinutulungan ka niya. Pinapagaling ka niya. At tinutugon niya yung kahilingan mo sa kanya mo lang dinadala. Amen? God is most glorified when we are most satisfied in Him. What are the evidence of His sufficiency? Baka sabihin nyo, Pastor, kwento nyo lang po yan eh. Pero tingnan natin, gaano po ba katotoo na sapat siya? Simulan natin sa lumang tipan. Okay? Wala pa tayo doon, di ba? Mga bago tayo ngayon, di ba? Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka mukhang luma. Di ba? Bagong tipan ka, di ba? No? Yung mga lumang tipan, hindi pa tayo buhay noon. Tama? Okay.
How is God's sufficiency revealed in the Old Testament? Number 1, simulan na lang natin kay Noah. Genesis 6-8. Bago po paulanin ng Diyos ng panghuhusga o judgment ang sanlibutan, tinawag niya si Noah para gumawa ng malaking barko o arko. And that ark actually was the symbol and the invitation for repentance. Ganun po siya kasufficient sa pagkakasala ng tao. Makasalanan ng tao, liko ang kanilang gawa. Pero hindi po nagsawa ang Diyos sa kakausap sa kanila na magbago kayo. Sufficient po siya pagdating sa pagpapatawad. Amen? How many years did Noah build the ark? 100 years. Imagine niyo po yun ha. Wala pang ulang bumabagsak, pero sumunod si Noah para gawin yung arko na yon. 100 taon niyang ginagawa yon. Ibig sabihin po, sa bawat taon, buwan, linggo, araw at oras na ginagawa niyong arko na yon, mensahe ito at paanyaya sa mga taong nasa paligid, magsisi kayo. At hindi nagkulang ang Diyos. Sabi nila, ang Diyos na to, masama. Bakit? Gumawa ba naman ng impyerno at ang impyerno ay papunta ang mga tao doon? No. Ang impyerno ay hindi para sa tao. Ang impyerno ay para sa demonyo. Kaya lang may napupuntang impyerno kasi ang tao kahit may Diyos na mahabagin, maawain, pinipili pa rin ang buhay na pang-impyerno at hindi pang-langit. Amen? So the ark was not merely a boat. It was the evidence that God is sufficient, that He can save all people if only they will repent. Amen? At nung dumating na po yung time, nagsara na po ang pinto ng arko. Nagsimula ng umulan. Pumatak yung ulan at nangalunod ang mga tao. And what about Noah? You know, the amazing thing about this ark, itong boat na to, walang timon, walang engine, walang steering wheel. Seaman po kasi ako eh. Importante yon, yung rudder, yung steering wheel, yung navigational, yung console, yung pilot's nest, importante yun. Pero lahat yun wala. Why? Because hindi kailangan. Bakit? Kasi si Lord ang kapitan ng barkong yon. Siya ang guide. Siya ang magdadala. Siya ang magliligtas. Siya ang tutulong. At siya ang magsisave sa pamilya na sumasampalataya sa Kanya. Who among you here believe that in the Old Testament, in the life of Noah, God was sufficient? He was sufficient. Walang rudder, walang engine, pero sapat yon. And how about Abraham and Sarah? Wala silang anak. And we're praying. We want to see people na i-bless ni Lord ng anak. Pero ang kanilang pagkawalan ng anak ay nagpapakita ng human impossibility or deficiency. Pero sa kanilang kahinaan, sabi ko nga kanina, di ba, pag natapos ang pagtitiwala ng tao sa kanilang kakayahan, nagsisimula ang pagkilos ng kamangahamanghang kapangyarihan ng ating Panginoon. Pinagkalooban sila ng isang anak at ang pangalan ay Isaac. Dito ipinakita na sufficient si Lord. At para ipakita at patunayan at ipaalala sa atin lagi na pwedeng mangyari yung ginawa ni Lord kay Abraham at Sarah, ibinigay niya yung Genesis 18 verse 14 na nagsasabing, is there anything too hard for the Lord? Meron bang mahirap na hindi kayang gawin ng Diyos? And I'm praying right now as you hear that word, you will feel the sufficiency of Christ in your life. Hawakan mo nga yung katabi mo at sabihin mo sa Kanya, meron bang hindi kayang gawin ng ating Diyos? At ang sagot mo doon ay, wala. Everybody say amen to that. Come on. Amen! Nag-give up na kagad tayo eh. And why do we give up? Because we're looking on our sufficiency. Sabi ko nga po sa isang kausap ko eh, hindi mo pa nakikita, hindi mo pa nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos, huwag ka muna mag-give up. Amen? Tapikin mo nga yung katabi mo, sabi mo sa Kanya, walang mahirap at walang imposible sa ating Panginoon. Palagpakan natin ang ating Diyos. Amen, amen. He is sufficient. And what about Abraham and Isaac? Sabi ni Lord, ialay niyo yung anak mo na yan. Lord, ialay ko to. Ito na nga yung pinagpipray ko eh. Ito yung inaabangan namin. Dito magmumula yung many nation. Pero sabi ni Lord, sumunod ka lang. Inalay po ni Abraham, ang kanyang anak, thinking na mamamatay po ito. Pero yung act of obedience po niya, minsan talaga, nandun yung act of obedience, yung last mo na lang.
last money mo na, binigay mo pa kay Lord, kumilos ang Panginoon, God will make a way where there seems to be no way. Meron pong nagpakitang isang tupa at ang sabi po doon, huwag mong patayin ang iyong anak mo. Ngayon napatunayan ko na wala kang hindi ipagkakait para sa pagsunod mo sa ating Panginoon. Tinawag ni Abraham ang lugar na yon na Mount Moriah or the Lord will provide. Why? Because in this place, God has provided for His family. Pagkasabi nga sa katabi mo, where obedience meets impossibility, ready go. Where obedience meets impossibility, God reveals His generous provision. Isa pa nga po, malakas. Where obedience meets impossibility, God reveals His generous provision. Sabihin mo nga sa Kanya, smile ka naman dyan. Kung minsan, no, may mga cravings tayo, no? Pero walang-wala, no? Parang sarap sana magka-Starbucks man lang, di ba? Puro star lang nakukuha mo, walang box eh, di ba? Pero minsan si Lord, hindi lang niya binibigay yung need mo, pati yung cravings mo. Come on, sino dito nagsasabing amen? Biglang may kakatok, ice cream, biglang yayayain ka, kainan, grabe, talagang mapapasubo talaga yung tiyan mo eh, di ba? Nagagalit ka sa kaibigan mo, di mo naman sinabi na buffet pala to. Kumain pa man ako kanina. Ano kinain mo? Tiniis ko yung tuyo. Wala akong kalam-alam, napakarami palang lechon dito eh, di ba? May mga araw talaga na ganun, isosorpresa ka ng ating Diyos. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, ngiti ka naman. Mamaya lang tanghali, may manlilibre sa'yo, di ba? Huwag yung sabihin si pastor ha, hindi ako yon. Hindi ako Diyos, hindi ako sufficient. Number 4, the Israel in the wilderness. Exodus 16. Biruin mo po, bawat umaga, pag gising nila, may umuulan. Umuulan po, umaambon. Ano mo, umaambon? Hindi tubig. Tinapay. Nakalagay, malunggay pandesal. May monay. Totoo, umaambon. Sino dito gusto mo pag umaga, pag gising mo, may umuulan na tinapay? Mana ang tawag doon eh. Sabi mo nga sa katabi mo, mana. At mula noon, ang tawag sa provision ni Lord, daily mana. Ito, hello. Para ipakita yung sufficiency, hindi pumalya ang Diyos noon for 40 years. Ito instruction ni Lord. Pag kinuha nyo yung tinapay, hindi nyo pwedeng itago. No hoarding. Why? Tanungin nyo ko why? Kasi pag tinago yung tinapay na kinuha mo na umulan, galing sa taas, masisira. Because this is to remind them that you're supposed to trust Him daily because He will never fail. He is sufficient daily. Hindi lalagpas ang araw na hindi ka pakakainin ng ating Panginoon. Pag naaalala ko po itong kwento na to, tumitingin lang ako lagi pag umaga, Lord, kailan ba uulan? Pero hindi man umuulan ng literal na ngayon, meron siyang kaparaanan. At hindi niya hahayaan na itago mo. Bakit? Kasi pag nagtago ka nga naman, wala na yung tiwala mo sa Kanya. Ang pinapaalala ni Lord, bukas, hindi ako papalya because I am the all-sufficient God for you and for your family. Amen? Grabe talaga itong Diyos natin ito, no? Di pa tayo buhay. Nagpakitang gilas na siya kung gaano siya sa kasufficient. Si Elijah, lahat ng needs niya, prinobide ni Lord sa iba't ibang kaparaanan. Sa brooks, sa maliit na ilog, sa mga uwak, sa widows, sa kanyang dough. Ano pong instruction po dito? Tinutukoy. As long as Elijah obeyed God, as long as Elijah followed God's direction, he never lacked God's supply. Alam mo, posible kaya tayo nagkukulang kasi kulang tayo sa pagsunod kay Lord. Actually, sa totoo lang po, ang reality, hindi tayo kulang sa pera eh. Kulang tayo sa pagsunod. Hindi rin tayo kulang sa pananampalataya. Kulang tayo sa pagsunod sa ating pinaniniwalaan. Will you obey God today? Say amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Si David, isang bato lang na patumba ang matinding Goliath. Si Daniel, mas matindi. Yung sufficiency ng Diyos sa kanya, nilagay po siya sa lion's den. And there was a story about the life of Charles Stanley. When a young Charles Stanley, siya po yung, bago kayo mag-church, buksan mo yung Channel 7, siya yung nagpipreach na ang hawak niya sa Bible, baliktad pa ganun. Siya yun. Channel 7 ba yun? Or 11?
or 2. Basta, siya yung matanda. Ngayon, may edad na talaga siya. Ay, namatay na pala si Charles Stanley, no? Nung bata siya, maraming mga leaders sa church nila ayaw sa kanya. Sa US po, brutal at prangka ang mga tao doon eh. Sinasabihan siya, hindi ka magaling na preacher, hindi ka mahusay, and it really discouraged and devastated the confidence of a young Charles Stanley. Pero meron po siyang mentor na isang nanay, senior citizen, si Mrs. Saul. Sabi niya, after you preach, sama ka sa akin. Punta tayo sa bahay namin. Punta sila. Pagpunta sa bahay, ang bumungad po kagad sa kanya pagbukas sa pinto ay isang drawing or portrait painting, 1890 painting, na ang pamagat po ay Daniel Answer the King. Si Daniel nakaharap po sa mga leon. At ang sabi po ni Mrs. Saul, Pastor Charles, I'd like you to observe the picture. What can you see about the picture? Sabi niya, Daniel is surrounded by the lions. Alam mo, sabi ni Mrs. Saul, that's your problem. That's the problem. And I want you to see or look again at the picture. This time, naging klaro na kay Charles Stanley. Sabi niya, Daniel was surrounded by a lot of lions, but yung kamay niya daw niya clasped at his back, and he was looking at the little ray coming from a little window towards the dungeon. Sabi niya, huwag ka mag-focus sa nakapalibot na leon sa buhay mo. Mag-focus ka sa maliit na liwanag na bigay ng Diyos sa iyo sa gitna ng kulungan na kumukulong sa iyo ngayon. Daniel's eyes were focused not on the lion, but his eyes were focused on the all-sufficiency of our God. Of our God. Amen. Gano'n man kadilim, gano'n ka man nakakatakot, pinapalibutan ka man ng kaaway mo, never fear. Why? God is with you and He is all-sufficient sa buhay mo. Amen. Sa New Testament, He turned water into wine. He fed the 5,000 men and women. He was able to calm the storm. If He's not sufficient, the great thing about this calming the storm, Jesus did it while resting. Ganun kagaling ang Panginoon. Napakalma niya ang raging storm, ang matinding bagyo habang nakapagpahinga. Sino ho dito kapos ka sa pahinga? Kailangan mo magkasakit para lang magpahinga. Because you think you are not sufficient. Did you know that God can accomplish a lot while you rest? Ulitin ko po yun. Did you know that God can accomplish a lot while you rest? Because He is all sufficient. Now listen. God created a beautiful woman named Eve while Adam was asleep. Did you know na kaya may mga babae? Kasi pinagpahinga ni Lord ang mga lalaki. Sabihin mo nga sa katabi mo, kung may katabi kang asawa, alam mo kung natutulog ka lang, gumaganda ko lalo. Magpahinga ka lang, di ba? Grabe, nilikha niya. At ito matindi, napatahan po niya ang mabagsik na bagyo nung siya'y namamahinga. Don't you ever think na pag namamahinga araw ng linggo, sarado ang tindahan mo, walang katransaksyon, ay hindi nagagawa at kikilos ang ating Diyos. Right at this moment, behind the scene, God is working on things that you cannot see. He is working on your promotion. He is working on your blessing. He is working on your family. He is working on your answered prayers. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka na mag-worry. Yung aso mo, di yan mawawala. Yung tindahan mo, di yan kukupitan. Babantayan ng Diyos yan. Kasi inuna mo siya ngayon. Sumamba ka sa ating buhay na Diyos. Palakpakan natin ang ating buhay na Panginoon. He healed the sick. The Samaritan woman, Lazarus, patay na 3 araw. 4 na araw pa. Binuhay po niya uli. Walang limitasyon sa ating Panginoon. The cross, sapat kahit yung parusa na tinanggap niya. And especially the resurrection. The resurrection is God's declaration. Christ is sufficient not only to die for our sin, but to conquer death itself. Never fatal, nor final. We are more than conquerors through Him. Explain ko lang po sa mga totoong nananampalataya kay Kristo, lahat tayo mamamatay, time will come. But we will never fear death. Why? Because we know kung saan tayo pupunta kay Kristo ayon sa ating pananampalataya at pinaniniwalaan.
sa sinabi ng ating Panginoong Jesus. Palakpakan natin si Lord. Marami pa akong sasabihin eh. Sa creation, may tinatawag na ex nihilo. Anong sabihin ng ex nihilo? God created the world out of nothing. Kung hindi siya sapat. Ikaw, kaya mong lumikha, pero may kagamitan ka. Pero ito, matindi ang Diyos. Wala siyang gamit, walang pre-existing na material, but He created you and me and the world that we live right now and the universe. Isn't He all sufficient? Amen? O, yung tinatawag natin cosmological argument that everything that begins to exist has a cause. Hindi lang niya nilikha ang mundong ito. May dahilan. Yung teleological argument, merong order ang disenyo. Hindi lang po merong ulan para lang umulan lang. May high tide, may low tide kasi merong buwan. May pagsikat ng araw, may paglubog ng araw. Hindi lang niya nilikha ang creation, may order sa may disenyo. And then yung tinatawag natin yung fine-tuning every day. Makikita natin may mga another species na nililikha, may mga breed na bago, nakikita natin na, ito palang ibig sabihin ng food chain. May purpose pala yung mga ahas, pati yung ipis na pinapatay ko, tinitilian ko. Kumakain pala nila yung mga insects na. So to have that balance sa ecosystem, ang tawag doon, fine-tuning. Ibig sabihin, hindi lang nilikha ng Diyos ang mundo na yan na yan. Hindi. Inaayos at naayos niya yon to serve the purpose of humanity. Biological complexity, hindi ko na-explain next week. Ecological complexity, anthropic principle, argument from contingency. Providence, pero ang pinakamatindi dito, number 10, divine sustenance. Imagine nyo pag walang Diyos, bagsak lahat ng mga bituin, patay tayo lahat. Yung nanligaw sa'yo na nangakong ibibigay ko yung bituin, huwag ka maniwala doon. Bakit? Yung bituin, planeta yon, patay ka. Sabi mo, huwag na lang yung bituin, bigay mo eh. Di ba? Susungkitin mo yung bituin, kulangot mo nga, di mo masungkit eh. Pag maglinis ka muna ng ilong mo, di ba? Whether you believe on God, the believers and even the atheists experience God's mercy daily kahit hindi sila naniniwala sa Diyos. Kasi yung Diyos na to, great sustainer and all sufficient. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. And how about sa buhay mo? Lastly, our testimonies become the living evidence. Bawat isa sa atin dito may kwento eh. Di ba? Our salvation, He forgive your sins. Our family, He restored relationship. He protected us through trials. He strengthened our marriage. Malapit na maghiwalay, malapit na magkagulo, malapit na magkaroon ng gap. But because of God, He sustained our relationship. How about our provision? Hindi ka naghahanap ng trabaho, yung trabaho naghanap sa'yo. Ganda nun, no? Di ba? Amen? Nakaranas ka ng financial breakthrough, bigla na lang may kumatok, bigla na lang nagsabi, deserve ka sa promotion na to. And He provided daily bread for us. How about our health? Nung di ka pa Christian, dami mong bisyo, pero nilinis lahat ni Lord yun. Di niya ginamit yun para magkasakit ka kasi binibigyan ka ni Lord ng opportunity mabuhay pa ng mahaba para maranasan mo ang pagpapala ni Lord para sa iyong pamilya. Sino dito loko-loko dati? Hindi lang loko-loko. Sobrang loko-loko to the highest level. Diba? Amen? Pero grabe yung dating loko-loko ngayon. Ginagamit ni Lord. Kinahabagan ng Panginoon. Kung minsan mapapaisip ka, Lord, do I deserve this blessing? Pag binilang mo yung kapalpakan mo sa nakaraan, sige, bilangin mo. Tapos, bilangin mo yung blessing na natatanggap mo ngayon hanggang yung mga nararanasan mo pa sa kasalukuyan. Maiiyak ka at sasabihin mo, Lord, I don't deserve this. Isa lang po ang tanging dahilan. Sufficient si Lord sa buhay mo kahit marami tayong pagkakamali. Mabuti siya. At nakikita natin to sa ating mga anak, sa ating mga apo, at sa mga susunod na generasyon, hindi magkukulang ang ating Panginoon. Even in our calling, He equip us. Some of our young people here, nagkaasawa na, blessed na ng Panginoon ng trabaho, at patuloy na binibless pa rin ng Diyos. Bakit? Kasi alam ni Lord, may paggagamitan ng blessing na pinagkatiwala ng Diyos para sa kanila. Hindi talaga magkukulang para sa mga sumusunod sa Kanya eh. Even in our difficult season, God will never fail. May nawala, may namatay, may nang-iwan sa atin, pero
Come on, look at your seatmate, sabi mo sa kanya, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kasi mabuti siya sa buhay natin. God may not remove every trial, but He proves sufficient within them. And as an individual, as a family, as a church community, He is always and always will be sufficient. Hindi siya magkukulang sa buhay natin. Amen. You never realize that Jesus is all you need until Jesus is all you have. Hindi mo man ma-experience yan eh. Hindi mo maintindihan yan pagka walang-wala ka, pag buo ka, pag marami ka pa. Pero pag walang-wala ka na, ma-realize mo, Lord, ikaw na lang pong kinakapitan ko. And that's a good news. Why? Because if Jesus is all you have, then Jesus is all you need para magtagumpay at makabangon sa hamon na pinagdadaanan mo ngayon. Sabi ni Jerry Bridges, nothing is too big for Him to handle and nothing is too small to escape on His attention. Believe it, mga kapatid. Maliit po na concern mo ngayon, kayang sagutin ni Lord yan. Malaki yung concern mo ngayon, kayang tugunan ng ating Panginoon yan. Pero may challenge ako ngayon as we pray. Sabi ni Timothy Keller, it is only when you reach the very bottom, when everything falls apart, when all of your schemes and resources are broken and exhausted, that you are finally open to learning how to completely depend on God. Yan yung qualification. Pag hindi ka pa dumarating sa rock bottom, hindi mo man iisipin na siya lang sapat na sa buhay natin. Pero pag nangyari yan sa buhay mo, makikita mo, the end of human sufficiency is the start of God's sufficiency sa buhay po natin. Our only qualification for God's grace is our emptiness, not our fullness. Our undeservingness, not our deservingness. Tayo po'y tumayo para sa isang panalangin. Ngayong umaga na to, I challenge you to remove the idols in our life. I challenge you to surrender and fix your eyes and focus to the Lord Jesus Christ. Do you have a need? Meron ka bang pangangailangan? Meron ka bang pinagdadaanan? Meron ka bang nararamdaman? Are you confused? Are you trying to perform para lang i-please yung mga tao? Panahon na para maintindihan mo na hindi mo kailangan gawin ang mga ito kasi si Kristo lang sapat na sa buhay mo. Habang nakapikit po ang mata ng bawat isa, I want you to raise your hand if you're telling, Lord, inaamin ko, kulang ako. Deficient ako pero sapat ka sa buhay ko. Raise your hand if you're saying, Lord, I want your sufficiency in my life and in my family. At habang nakapikit po tayo, pwede ka bang magpahinga kay Lord? Yung sinabi ni Pastora kanina, rest. Rest. Rest in the Lord. You know, God can do so much when you rest, when you trust God. For 6 days yung creation nilikha ng Panginoon. Pero ang highlight ng creation yung Sabbath, yung 7th day. Because the Sabbath day marks the sustenance of our Lord sa creation na ginawa niya. The Lord will sustain you, kapatid. Ano man ang bigat na pinagdadaanan mo ngayon, physically, emotionally, mentally, financially, kapatid, sapat si Lord sa buhay mo. And before I pray, silently sabihin mo kay Lord, Lord, bumabalik uli ako sa iyo. Nagtitiwala. Kinikilala na sapat ka sa buhay ko. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming pagsubok, maraming hamon. Maraming kabalisahan. Noon, ngayon, hindi nagbabago ang panahon, pero hindi rin nagbabago ang katotohanan na meron kaming Diyos na hindi nagkukulang. At sa umagang ito, sa inyo po namin ibinibigay ang aming mga kabalisahan.
Sa umagang ito, Lord, ngayon po namin binibigay ang aming mga kamalian at pagkukulang. Sa umagang ito, Lord, ngayon namin isinusuko ang aming kayabangan. Kung merong bahagi sa buhay namin, Lord, na yabang, buwagin niyo, Panginoon. The end of our sufficiency is the start of God's adequacy or sufficiency sa aming mga buhay. Humble us, O God. Teach us, O God, to recognize and to realize you're all we got and you're all we need today, tomorrow, and evermore. Huwag niyo po kaming bibitawan, Lord. Bilang tao, madali kaming ma-persuade, mag-deviate, lumayo, manghina. And because you are sufficient, Lord, hawakan niyo kami lagi, ang aming pamilya, ang aming kamay, na patuloy magtiwala sa inyo. Kasi Lord, ang dami palang ebidensya from the Old Testament to the New Testament, in our creation, and even, Lord, in our own life. Kung kami nandito ngayong umaga na to, isang buhay na patotoo, looking back, ano kaya nangyari sa amin noon kung pinabayaan kami ng Diyos? Sa tindi ng pinagdaanan namin bilang pamilya, ano kaya ang nangyari sa amin kung wala si Kristo sa buhay namin? Oh, tumawag ako sa pangalan ni Jesus at ako'y kanyang niligtas. I call on the name of the Lord and He saved me and He blessed me. And I don't deserve His blessing. But thank you, Lord, because you continue to bless us, to heal us. Lord, right now, anumang kakulangan meron kami sa relationship, sa pamilya, sa finances, sa emotions, salamat lahat ng mga kakulungan na to. Ang kasagutan at ang kapupunan ay makikita namin kay Kristo. At kay Kristo buo at kompleto kami. Sa inyo lamang po namin sinasalig ang aming pananampalataya. Ngayon, Lord, hindi lang kayo kwento. Hindi lang kayo Bible story. This time, Lord, you are our encounter and experience. We feel you. And we want you, Lord, to become the firm foundation of our life. Totoo kayo, Lord. Buhay kayo. Nagtitiwala kami sa iyo. Sapat kayo. Amen. Amen. Pagsubok ay nasa aming harapan, lakas mo ay dama sa kahinaan. Kung minsan di alam ang dahilan, ngunit ikaw pala ay nariyan. Ika'y ligayang di mo pantayan. Sa gitna man ng lumbay at alinlangan, oh Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. O Panginoon, Jesus, ika'y nasa aming harapan. Ikaw ay dama sa kahinaan. Ikaw lamang ang tanging dahilan. Ang iyong presensya'y laging nariyan.
Ika'y di kayang di mapantayan. Sa gitna man ng lumbay at alinlangan, oh Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. Ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. O Panginoon, sapat ang biyayang nagmula sa'yo. Sapat ang kaluwalhatian mo. Sapat ang kapangyarihang nalay mo. Buong ganang itataas ka, O Kristo. Sapat ang biyayang nagmula sa'yo. Sapat ang kaluwalhatian mo. Sapat ang kapangyarihang taglay mo. Buong ganang itataas ka, O Kristo. O Panginoon, ang pag-ibig mo higit sa upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. Ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibig